Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bagamat hindi nagkampiyon ang San Antonio Spurs ay may mga magandang bagay naman silang nakita sa playoff run na ito. Tulad ng si Dylan Harper ay isang future superstar. Tila ba hindi ito rookie kung maglaro sa mga high pressure moments at nagmumukhang veterano na nga ito mga kaibigan. Nanguna siya sa scoring kahapon sa Game 5 para sa Spurs. Nagdala siya ng 25 points, 5 rebounds and 4 assists on more than 50% shooting sa field. The game before that ay nagdala din nga siya ng 21 points, 4 rebounds and 3 assists on 8 of 12 shooting sa field. Very efficient nga ang rookie na ito. Ganun pa man binulgar nga ni Devin Vassell sa post-game interview na all throughout the season ay frustrated si Harper sa kanyang playing time at role sa Spurs. Tila ba sa finals lang na ito naging consistent na 30 minutes o mahigit ang kanyang nilalaro. Subalit noong regular season nga ay 22 minutes per game lamang ang meron siya. Hindi man lang nangalahati ng isang game. Dahil dito ay very likely na maditrade si De'Aaron Fox mga kaibigan, lalo na't nagkalat nga ito sa buong finals. Sa elimination game nga ay gumawa siya ng 7 points on 3 of 15 shooting sa field and 1 of 8 shooting naman sa 3-point line. Obvious nga na mas maganda at mas efficient ang naging performance ng rookie Dylan Harper ngayong finals kaysa kay De'Aaron Fox at mas may bright future nga ito mga kaibigan. Subalit hindi nga magiging consistent ang minuto ni Harper hanggat nasa team pa din si Fox. So kakailanganin nga nila mga kaibigan na mamili dito. At mukhang si Harper nga ang pipiliin nila dahil napakataas nga ng potensyal nito at tugma pa ang edad nito kay Wemby at Stephen Castle. Kaya naman ngayon ay very likely na i-trade nila si De'Aaron Fox, isang bagay na hindi magiging madali matapos ang palpak na performance ito sa finals dahil under contract pa nga ito for the next 4 years at may kontrata ito na $230 million. Mas malaki pa nga ang sinasahod dito sa finals MVP Jalen Bronson, kaya naman hindi nga natin tiyak kung may team ba na willing tumanggap ng sahod na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang sa pagkampiyon naman ng New York Knicks ay opisyal ng si Jordan Clarkson ang unang NBA player na may dugong Pinoy na nagkampiyon sa NBA. Bagamat hindi ganun kadami minuto ang nilaro ni JC, malaking parte pa rin nga siya ng team na ito ng Knicks lalo na noong regular season. Malaking tulong din siya sa pag-uwi nila ng NBA Cup trophy noon at ngayon ay legit NBA champion na nga si Jordan Clarkson. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung mananatili ba sa Knicks si Clarkson dahil may expiring deal nga siya mga kaibigan at papasok nga siya sa free agency. Pwede pa din naman siyang ibalik ng Knicks subalit mataas nga ang posibilidad na hindi na siya kunin ito. Depende na lang din nga sa management ng Knicks kung talagang kakailanganin pa ba nila ang serbisyo ng Filipino-American player Jordan Clarkson. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?